para matigil itong ganitong klaseng korupsyon, gumawa tayo ng mga batas na matitigil tayo. Pag sinabing matitigil tayo, una, yung pong konstitusyon, balikan natin. Kasi dyan sa konstitusyon, sinasabi dyan, mayroon tayong karapatan na rebasyuhin yan at gumawa ng amendment. Tanggalin na natin yan. Kailangan, kung talagang ayaw natin ng korupsyon, huwag na tayong makialam dyan. Yan na lang ang pwede natin gawin. Kung ayaw naman nating rebisahin o amendahan ang saligang batas, yung akin na lang batas na aking panukala. Yung mahiya naman kayo. Kasi dyan po sa mahiya naman kayo, ang sinasabi po dyan, na ang mga mambabatas ay hindi napapayagang gumawa ng kanilang mga individual amendment na sila ang magsasabi kung ano yung mga gusto nilang proyekto. Dapat ho yan ipagbawal na para alam nyo, kapag yan ay nangyari, hindi, marami na rin ho ang di kakandidato. Hindi na ho natin magiging problema ang political dynasty dahil pag yan ho ay tinanggal ninyo sa mambabatas, wala na ho palagay kung kakandidato kasi wala na silang kickback. Sir, yung issue po ng corruption ngayon, hindi po natatanggal sa psyche ng sambayan ng Pilipino. Alam mo naman sir, tayong mga Pilipino, noon tayo na mabilis makalimot. Dumadaan, lumilipas yung issue, pero yung issue ngayon ng korupsyon, kahit ngayon sir, nananatili pa rin. Anong tingin mo sir sa ginagawang paghahalongkat doon sa Cabral Files, issue po ng DPWH insertions, flood control anomaly, korupsyon sa kaba ng bayan, sir? Una po, ako po ay nagdarasal at nagbibigay galang po sa pagpanaw ni Yusek Catalina Cabral at tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Nalulungkot lamang po tayo na kung sino po yung tao sana na makapagbibigay ng liwanag sa lahat ng ito ay pumanaw na. Alam nyo, sa ngayon, mga kasama, ang hawak lang natin ay puro chismis na lang, ano? Puro expose na lang ni ganon, puro expose na lang ni ganito. Hindi na po natin malaman kung sino po yung paniniwalaan natin dahil yung pong tao na nakakaalam ay nahimlay na. Ang akin lamang pong masasabi po nating hiling at dasal at salmo sa ating mga kasama sa Senado at sa Kamara, para matigil itong ganitong klaseng korupsyon, gumawa tayo ng mga batas na matitigil tayo. Pag sinabing matitigil tayo, una, yung pong konstitusyon, balikan natin. Kasi dyan sa konstitusyon, sinasabi dyan, mayroon tayong karapatan na rebasyuhin yan at gumawa ng amendment. Tanggalin na natin yan. Kailangan, kung talagang ayaw natin ng korupsyon, huwag na tayong makialam dyan. Yan na lang ang pwede natin gawin. Kung ayaw naman nating rebisahin o amendahan ang saligang batas, yung akin na lang batas na aking panukala. Yung mahiya naman kayo. Kasi dyan po sa mahiya naman kayo, ang sinasabi po dyan, na ang mga mambabatas ay hindi napapayagang gumawa ng kanilang mga individual amendment na sila ang magsasabi kung ano yung mga gusto nilang proyekto. Dapat ho yan ipagbawal na para alam nyo, kapag yan ay nangyari, hindi, marami na rin ho ang di kakandidato. Hindi na ho natin magiging problema ang political dynasty dahil pag yan ho ay tinanggal ninyo sa mambabatas, wala na ho palagay kung kakandidato kasi wala na silang kickback. Opo. Sir, bago ko lang po ibalik ulit kay Partner Mar, minsan pong natanong si the late Senator Miriam Defensor Santiago kung ano po ang opposite ng Congress. Sagot po niya, ano ang opposite ng progress? Ang sagot po niya, Congress. Nabanggit niyo po minsan, sir, sa isa pong post sa social media na isarado ng Kamara at Senado. Bakit po kayo umabot, sir, sa ganoong ideya na kayo po ay sitting senator po ngayon? Kasi ang trabaho namin ay gumawa ng batas. Opo. Hindi magturuan. Hindi mag-away sa iba't ibang news outlet
Kung ganito lang ang gagawin namin, magtayo na lang kami ng mga show. Mag-talk show ka na lang. Wag tayong nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Tayo ay sinesweldohan para gumawa ng batas, hindi mag-expose. Pag-expose mo naman, ano naman ang nangyayari? Wala naman. Yung flood control, ano nangyari? Doon sa flood, wala naman ang din nangyari. Sa akin po lang, kung ganito din lang, wag na tayo mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Sarado na lang natin at mag-con-con na lang tayo, tayong lahat, gumawa tayo ng, alam nyo kasi, nagkaroon tayo nung, nasa sa konstitusyon po yan na magkaroon tayo ng constitutional convention. Gumawa tayo ng bagong saligang batas. At paggawa natin ng saligang batas na bago, lahat ng natutunan natin ngayon, kung paano itong ating saligang batas ngayon, ay kung paano sinasalbahe ng mga mambabatas ngayon at mga politiko, palagay ko naman natuto na tayo. Makakagawa tayo ng saligang batas uli na mababantayan na natin. Yung mga una-una na, anti-political dynasty, number 1 yan. No? Pangalawa, dapat wala na talagang pakialam ang mga mambabatas sa budget. Wala na talaga para ano tayo. Siyempre, death penalty, sorry ha. Sana bumalik na yung death penalty. At para sa mga gagawa ng plunder. Ano? Ako, para sa akin, ito na ang umpisa para tayo ay maging one house na lang. Unicameral. Hindi na tayo, wala ng Senado, wala ng Kamara, one house na lang. Pag unicameral po tayo, napakatipid po niyan. Siguro mga 2 trilyon ang matitipid po natin dyan sa budget. At higit sa lahat, maging federal na po tayo para pantay-pantay po. Yun po ang aking mungkahi. Opo, Senator, sa tingin nyo po, magiging madali yung inyo pong naging mungkahe, considering po, ang maaaring matamaan yan is yung mga politiko po. Sila din po yung magde-decide. Meron pa bang ibang pamamaraan para mabago at least, kumbaga, nabanggit mo nga, sa pangalan pa lang, mambabatas. Dapat, tagagawa lang talaga sila ng batas. Hindi sila nag-allocate talaga ng budget, Senator. Alam nyo, napakagandang tanong po niyan. Marami pong mga lumalabas sa social media, pinupuri yung Sweden, pinupuri yung mga ibang batas sa Europe, sapagkat gumawa sila ng panukala at sila'y nagpapatupad ng batas na yung kanilang taong bayan ay may kapangyarihan na magbago ng batas at gumawa ng batas. Alam po ninyo, meron po tayo yan sa konstitusyon. At yan po yung People's Initiative. Nagkakataon lamang po na itong PI natin nagagamit sa ibang political agenda. Sariling, personal, kanila pong interest. Kailangan po ma-realize ng ating mga kababayan ang kapangyarihan po ninyo na kayo po, pwede po kayong mag-amenda ng batas basta kayo lamang po ay maniwala sa inyong mga sarili at huwag po kayong magpagamit sa mga politiko. Katulad po niyan, nagkaroon po ng napakadaming protesta. Nagkaroon ng September protest, nagkaroon ng November protest, pero nakakalimutan naman ninyong pumirma. Kung kayo po ay pumirma, ilang milyon kayo. Yan po pagdilala natin sa COMELEC, ay napakalaking bagay po niyan. Pwede niyo pong rebisahin ang konstitusyon. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan, huwag po tayong puro sigaw. Alam niyo, kung puro tayo sigaw, walang aksyon, medyo kulang po yan. Samahan po natin ng aksyon yung sigaw. Pumirma po kayo. Pumirma kayo sa isang bagay na hindi kayo nabayaran, hindi kayo inimpluwensyahan. Isang bagay ito na galing po sa inyong puso at tandaan nyo lagi, ito ang pinakamatanding kapangyarihan po ninyo. People's Initiative, nandyan po yan sa konstitusyon, gamitin natin ng tama. Opo, balikan ko lang, Senator, yung investigasyon po. No? Nagkaroon ng investigasyon sa Senado, meron din sa Kamara, meron pang ICI, na itatagang ICI, meron pang Ombudsman.
sa issue po ng korupsyon, lalo na sa flood control projects. Kayo po ba'y kontento sa takbo? Ang dami na pong nag-iimbestiga, pero kontento po ba kayo sa naging resulta po? O nakukulangan kayo or nakikita nyo po parang may pinagtatakpan? Sa akin pong palagay, ako po naman ay naniniwala na kapag dumating ang punto na inihiwalay natin ang politika sa mga issue na ito, ay meron po tayong pupuntahan. Pero hanggat tayo ay nakapaikot sa politika at sa pangyayari sa darating na presidential election sa 2028, ay wala po lahat pupuntahan ito. Sana dumating po ang punto na ang investigasyon natin ay tunay na walang kinikilingan. Ibig sabihin, walang partido, walang presidente, walang vice president, walang senate president, walang speaker of the house na sinisino.